Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Walang krisis sa katapatan ng kasundaluhan ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Sa kabila ng pag-aming, maraming suliranin ngayon ang bansa, lalo na ang issue ng korupsyon. Iginiit ni Teodoro na matatag ang Armed Forces of the Philippines. Sa harap yan ng umuugong na balitang may mga pagtatangka umanong kudeta laban sa gobyernong Marcos. Ito, sa ganang akin, sa Department of National Defense, stable ang armed forces. Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro na nananatiling matatag ang Armed Forces of the Philippines sa harap ng umuugong na balitang may nabigo umanong tangkang kudeta kamakailan. Paliwanag ni Teodoro, bagamat may mga suliranin ang bansa sa gitna ng isyu ng korupsyon. Politically, may political problems. Hindi naman natin tinatanggi yun eh. So, politika din ang solusyon. May corruption problems, judicial ang solusyon at prosecutorial. Labas na anya rito ang militar. Una nang itinanggi ng Malacanang na may intelligence reports na may kumikilos umano sa AFP upang bawiin ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nadinig na po natin si General Bronner. Sinabi po niya na mananatili silang matatag at hindi po sila sasali sa gintong klaseng gulo at ang papatupad lamang po nila kung ano yung nasa konstitusyon. Sabay nito, ibinunyag ni dating Philippine National Police Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa na may mga dating uniformed personnel na galit na umano sa estado ng korupsyon sa bansa. Sila natanungin natin. Basta alam kong galit sila sa nangyayari. Well, any form of dissatisfaction, however significant it may be, if it snowballs into something bigger, then it will constitute a threat. Di ba? But right now, kung hindi yan ma-address, magkakaproblema tayo dyan. Babala naman ni former Senator Antonio Trillanes sa Marcos government maging mapagmatyag sa harap ng ganitong mga banta. Anya, may ilang grupong kaalyado ng mga Duterte na determinado umanong samantalahin ang issue. It's an active threat at pag nagkaroon ng political opportunity yung mga nagpaplano niyan, baka mangyari yan. Kaya kailangan vigilant yung mga security agencies natin about it. So they're determined to grab power para makabalik sa pwesto itong mga Duterte. Nitong Lunes, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi na stable ang administrasyong Marcos dahil sa mga isyu ng korupsyon na kinasasangkutan ng mga opisyal at mga mambabatas.